tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang madugong pag-atake ang yumanig sa Hilagang Pakistan kung saan hindi bababa sa 7 opisyal ng pulisya ang kumpirmadong napatay habang 22 pa ang malubhang nasugatan. Nangyari ang insidente sa isang estratehikong checkpoint ng seguridad sa isang komunidad. Sa mabilis na pagtugon ng mga otoridad, napatay naman ang 8 suspek na pinaniniwala ang mga miyembro ng isang lokal na grupong terorista. Ayon sa ulat ng lokal na kapulisan, naganap ang marahas na engkwentro sa distrito ng Hangu na matatagpuan sa lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa. Kilala ang rehiyong ito sa pagiging malapit sa hilagang kanlurang hangganan ng bansa, isang lugar na matagal nang mahigpit na binabantayan dahil sa banta ng mga rebeldeng grupo. Agad na napadala ng karagdagang puwersa ang pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan doon. Kasunod ng trahedya, mabilis na naglunsad ang militar at kapulisan ng malawakang operasyon upang hanapin at tugisin ang mga natitira pang kasabwat ng mga terorista sa mga kagubatan at kabundukan ng Hangu. Sinuyod ng mga otoridad ang bawat posibleng pagtaguan ng mga salarin upang matiyak na hindi na sila makapaghahasik pa ng karahasan sa iba pang kalapit na pamayanan at upang maibalik ang kapayapaan sa lugar. Sa kasalukuyan, wala pang anumang grupo ang formal na umaako ng pananagutan sa malupit na pag-ataking ito sa checkpoint. Ang kawalan ng pag-angkin ay nagdudulot ng higit na pangamba at kalituhan sa mga autoridad habang patuloy nilang sinusuri ang mga ebidensiya at pagkakakilanlan ng 8 napatay na salarin upang matukoy kung aling pangkat ang direktang nag-utos ng operasyong ito laban sa pamahalaan ng bansa. Ang lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa ay patuloy na nagiging sentro ng lumalalang karahasan sa mga nakalipas na buwan. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, dahil malapit ang lalawigan sa hangganan, madali itong nagiging target ng mga ekstremistang nagnanais na pahinain ang kontrol ng pamahalaan ng Pakistan. Ang pinakahuling pag-atake ay nagpapakita lamang ng matinding hamong kinakaharap ng bansa. Sa kasalukuyan, naganap ang insidenteng ito sa Hangu ilang araw lamang matapos ang isa pang madugong pag-atake sa magkakahiwalay na checkpoint sa distrito ng Tang, na bahagi rin ng magulong lalawigan ng Khyber Pakhtunkhwa. Ang sunod-sunod na karahasan ay nagpapahiwatig ng isang organisado at masusing pinagplanuhang kampanya ng mga terorista laban sa mga puwersa ng seguridad ng pamahalaang Pakistani sa mga lugar na malapit sa hangganan. Sa naunang pag-atake sa distrito ng Tang, gumamit ang mga terorista ng isang sasakyang puno ng mga pampasabog na ibinangga sa checkpoint. 15 katao ang nasawi sa trahediyang iyon, kabilang ang mga sundalo, pulis at ilang sibilyang empleyado ng pamahalaan. Sa kabila ng biglaang pagsabog, nagawa pa ring lumaban ng buong tapang ng mga sundalo at napatay ang 12 armadong salarin na sumugod pagkatapos ng pagsabog. Ang lumalalang sitwasyon sa hangganan ng Pakistan at Afghanistan ay patuloy na nagiging malaking suliranin para sa Islamabad. Ang maluwag at mahirap bantayang hangganan ay nagbibigay daan sa mga militante na madaling makatawid at makahanap ng ligtas na kanlungan matapos magsagawa ng mga pag-atake. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nananawagan ang Pakistan sa mga karatig bansa para sa mas mahigpit na kooperasyon. Dahil sa mga pag-ataking ito, labis na nangangamba ang mga lokal na residente para sa kanilang kaligtasan. Marami sa kanila ang nag-aalangan ng lumabas ng kanilang mga tahanan o maglakbay sa mga pangunahing kalsada kung saan matatagpuan ang mga checkpoint ng militar. Ang takot na maipit sa palitan ng putok sa pagitan ng mga sundalo at terorista ay nagpaparalisa sa pang-araw-araw na pamumuhay at ekonomiya ng buong rehiyon. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang matataas na opisyal ng pamahalaan ng Pakistan sa mga pamilya ng mga nasawing pulis at sundalo. Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyang diin ng pamahalaan na hindi sila magpapasindak sa mga gawaing terorista at lalo pa nilang paiigtingin ang mga operasyong militar upang tuluyang masugpo ang mga ekstremistang grupong nagnanais na sirain ang kapayapaan at katatagan ng buong bansa. Mabilis ding nagpahayag ng pagkondena ang pandaigdigang komunidad sa mga pag-atake sa Pakistan. Maraming bansa ang nag-alok ng suporta sa pamahalaan ng Pakistan sa paglaban nito sa terorismo. Binigyang diin ng mga taga-suri na mahalaga ang katatagan ng Pakistan para sa buong rehiyon ng Timog Asya at ang anumang paglakas ng mga teroristang grupo rito ay maaaring magkaroon ng malawak na epekto sa pandaigdigang seguridad. Kung titingnan ang kasaysayan, matagal nang naging pugad ng iba't ibang militanteng grupo ang Khyber Pakhtunkhwa dahil sa bulubunduking lupain nito na nagbibigay ng likas na proteksyon sa mga rebelde.
Bagamat maraming beses nang naglunsad ng malalaking operasyon ang militar ng Pakistan sa nakalipas na dekada, mabilis na nakapag-oorganisa muli ang mga grupo sa tuwing humihina ang presensiya ng hukbo ng pamahalaan. Ang mga checkpoint ng seguridad tulad ng mga inatake sa hango at tank ang nagsisilbing unang linya ng depensa laban sa pagpasok ng mga terorista sa mga pangunahing lungsod. Kaya naman madalas na nagiging pangunahing target ang mga ito ng mararahas na pagsalakay. Ang mga pulis at sundalong nakatalaga rito ay humaharap sa araw-araw na panganib habang nagsisikap na hindi masalisihan at masusing sinisiyasat ang bawat sasakyang dumaraan. Ang pagbabago sa taktika ng mga militante, partikular ang paggamit ng mga sasakyang may bomba at mga taong nagpapasabog ng kanilang sarili ay nagpapakita ng kanilang desperasyon at kalupitan. Ayon sa mga eksperto sa militar, mahirap ganap na mapigilan ang ganitong uri ng hindi pantay na pakikidigma nang walang sapat na impormasyong paniktik. Kaya naman lalo pang pinalalakas ngayon ng Pakistan ang kakayahan nito sa pangangalap ng impormasyon. Samantala patuloy na ginagamot sa mga lokal na ospital ang 22 pulis na nasugatan sa pag-atake sa hango. Ilan sa kanila ang naiulat na nasa kritikal na kalagayan dahil sa mga sugat na natamo mula sa mga bala at pagsabog. Tiniyak ng pamahalaan na ibibigay ang lahat ng kinakailangang tulong medikal at pinansiyal para sa mabilis na paggaling ng mga bayaning tagapagtanggol ng kapayapaan ng bansa. Sa kabila ng takot, may mga sektor sa lipunan ng Pakistan na nananawagan para sa pagkakaisa at mas malakas na suporta sa kanilang sandatahang lakas. Nagdaos ang ilang grupo ng mga pagtitipon ng panalangin at rally upang parangalan ang mga nasawing opisyal. Ipinapakita nito ang katatagan ng mga mamamayang hindi hahayaang magtagumpay ang karahasan sa paghahati-hati sa kanila sa gitna ng matinding pagsubok na kanilang kinakaharap. Sa darating na mga linggo, inaasahang magpapatupad ang Pakistan ng mas mahihigpit na patakaran sa seguridad sa buong bansa, partikular sa mga sensitibong lugar malapit sa hangganan. Kabilang dito ang pagdaragdag ng mga makabagong kagamitan tulad ng mga kamerang nakakakita ng init at mga drone na ginagamit sa pagmamanman, sa mga checkpoint upang mas maagang matukoy ang anumang kahina-hinalang galaw bago pa makalapit ang mga armadong kalaban. Ang ugnayan ng Pakistan at ng pamahalaang Taliban sa Afghanistan ay muling sumasailalim sa masusing pagsusuri dahil sa mga insidenteng ito. Madalas na inaakusahan ng Islamabad ang Kabul ng hindi paggawa ng sapat na hakbang upang mapigilan ang paggamit ng mga militante sa teritoryo ng Afghanistan bilang himpilan ng mga pag-atake laban sa Pakistan. Patuloy namang itinatanggi ng mga otoridad ng Afghanistan ang paratang na ito sa kanilang iba't ibang pahayag. Ang patuloy na banta mula sa mga ekstremistang pangkat sa Timog Asya ay nagpapaalala sa buong mundo na malayo pa sa pagtatapos ang laban sa terorismo. Habang nagbabago ang kalagayang pampulitika sa daigdig, kailangan ang mas mahusay na koordinasyon at pagbabahagi ng impormasyon sa pagitan ng mga bansa upang maputol ang pagpopondo at suporta sa mga grupong nagpapalaganap ng takot at kamatayan sa mga inosenteng sibilyan. Bilang pagtatapos, nag-iiwan ng malalim na sugat ang mga trahedya sa hango at tank, ngunit lalo rin nitong pinatitibay ang determinasyon ng Pakistan na wakasan ang terorismo. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na ulat at pag-unlad ng sitwasyon sa rehiyon. Nagpahayag ng malaking pag-aalinlangan si US President Donald Trump kung papayagan nga ba ng Estados Unidos ang Ukraine na gumawa ng sarili nilang Patriot Air Defense Missiles. Bagamat may mga naunang ulat na tila sumang-ayon na ang Washington sa hiling na ito kamakailan, mukhang hindi pa pinal ang desisyon na ito na lubhang kritikal para sa depensa ng Kyiv laban sa patuloy na pagsalakay ng bansang Russia. Sa isang eksklusibong panayam sa Financial Times noong Hulyo 30, tahasang sinabi ni Pangulong Trump na hindi siya sigurado kung bibigyan ng lisensya ng Amerika ang Ukraine upang lokal na makabuo ng mga sopistikadong missile na ito. Ang pahayag na ito ay agad na nagdulot ng malaking katanungan sa hinaharap ng tulong militar ng Amerika para sa Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na marahas na digmaan sa buong Europa. Ayon kay Trump, ang Patriot ay isang napaka-espesyal na uri ng sandata kaya kinakailangang maging lubhang maingat ang Estados Unidos sa pagbibigay ng lisensya sa kahit na sinong bansa. Binigyang diin niya na hindi naman talaga madalas nagbabahagi ang Amerika ng teknolohiya ng ganitong uri ng sopistikadong armas na nagpapakita ng mas mahigpit na kontrol ng Washington sa kanilang pinaka-advanced na military technology. Nilinaw rin ng Pangulo ng Estados Unidos na ang pangunahing layunin at prioridad ng kanyang administrasyon sa ngayon ay ang mabilis na pagtatapos ng digmaan sa Ukraine sa pamamagitan ng diplomasya.
Upang simulan ang prosesong ito, ipapadala niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang special envoys na sina Jared Kushner at Steve Witkoff sa Kyiv sa mga susunod na araw upang makipag-usap ng direkta tungkol sa kapayapaan. Sa panig naman ng Ukraine, kinumpirma ni Ambassador to the US Olha Stefanishina na kasalukuyan silang nakikipagnegosasyon sa Pentagon para sa lisensya ng paggawa ng PAC-3 missiles para sa Patriot. Ngunit inamin niya na ang prosesong ito ay hindi magiging madali at maaaring umabot pa nga ng 1 hanggang 5 taon bago tuluyang maisakatuparan ang lokal na produksyon sa loob ng kanilang sariling teritoryo ngayon. Bukod sa lisensya, tinatalakay rin ng Kyiv ang pangmatagalang kontrata para sa pagbili ng mga bala ng PAC-3 sa hinaharap. Kasama sa kanilang kasalukuyang estratehiya ang pakikipagpalitan ng prioridad sa pagtanggap ng mga supply sa ibang mga bansa na kasalukuyan ding nag-aabang sa kanilang mga order mula sa Estados Unidos upang mapabilis ang pagdating ng mga kritikal na kagamitang ito sa kanilang bansa. Ipinaliwanag pa ni Stefanishina na aktibong naghahanap ang Ukraine ng iba't ibang sistema ng depensa laban sa mga pag-atake sa himpapawid. Bagamat nagtagumpay na sila sa ilang mga larangan, binigyang diin niya na ang Patriot missiles ang pinakakailangan ng bansa sa ngayon, lalo na sa paghahanda para sa parating na panahon ng taglamig kung kailan inaasahan ang matinding pambobomba ng Russia sa mga lungsod. Ang mga bagong pahayag na ito ni Pangulong Trump ay inilabas 2 araw lamang matapos ang kanyang naging mahalagang pagpupulong kasama si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa White House. Ang nasabing pagkikita ay itinuring na napakahalaga upang mapag-usapan ang hinaharap ng ugnayan ng dalawang bansa at ang mga kailangang suportang militar ng Ukraine sa kanilang patuloy na laban sa Russia. Matapos ang pulong, inilarawan ni Zelensky ang kanilang pag-uusap bilang napakabuti at produktibo para sa kanila. Sinabi pa ng leader ng Ukraine na detalyado nilang natalakay ang paggawa ng Patriot missiles at iba pang mahalagang ideya para sa depensa. Idineklara pa nga ni Zelensky na sumang-ayon na si Trump sa planong ito na nagdulot ng malaking pag-asa sa panig ng mga mamamayang Ukrainian sa ngayon. Dagdag pa ni Zelensky, nakipagpulong na rin siya sa mga kinatawan ng mga kumpanya ng depensa sa Amerika at umaasa siyang magsisimula na ang magkasamang produksyon sa lalong madaling panahon. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay napakahalaga upang matiyak ang kaligtasan ng bansa at upang hindi na lamang sila palaging umasa sa mga donasyon at tulong mula sa ibang mga bansa na madalas na naaantala ngayon. Kung babalikan natin noong Hulyo 8 sa gilid ng NATO Summit sa Turkey, nagpahayag si Trump ng mas maluwag na suporta para sa Ukraine. Sinabi niya noon na bibigyan niya ng berdeng ilaw ang Ukraine na gumawa ng Patriot upang hindi na sila magreklamo na kulang ang supply na ibinibigay ng Amerika. Ang pahayag na iyon ay nagbigay ng maling impresyon na madali lamang ang proseso ng paglipat ng teknolohiya sa kanila. Ngunit ang kasalukuyang tono ni Trump ay nagpapakita ng malaking pagbabago at mas maingat na pananaw ng Amerika. Ang tila pag-atras o pag-aalangan na ito ay nagpapakita ng masalimuot na politika sa likod ng pagbabahagi ng mga advanced military technology kung saan kailangang balansehin ng Estados Unidos ang sarili nitong seguridad at ang mga geopolitical na epekto nito sa buong rehiyon ng Europa sa ngayon. Nagbabala rin ng mga eksperto sa militar na maraming riles at technical na hadlang ang kailangan lampasan ng Ukraine. Kahit na makakuha sila ng opisyal na lisensya mula sa Washington, aabutin pa rin ng ilang buwan hanggang ilang taon bago magsimula ang aktwal na produksyon ng mga unang bala ng missile dahil sa kawalan ng sapat na infrastruktura at mga eksperto sa bansa na nasa gitna ng matinding digmaan. Ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, malaki ang posibilidad na ang ibibigay lamang ng Estados Unidos ay mga hiwalay na bahagi o piyesa upang buuin na lamang sa Ukraine sa halip na ibigay ang buong teknolohiya at supply chain nito. Ang ganitong paraan ay maglilimita sa kakayahan ng Ukraine na maging ganap na malaya sa paggawa ng armas at mananatili pa rin silang nakadepende sa mga piyesa mula sa Amerika. Ang estratehiyang ito ng limitadong paglilipat ng teknolohiya ay maglalagay ng malaking limitasyon sa oras at kabuuang dami ng mga missile na kayang gawin ng Ukraine. Hindi nito ganap na matutugunan ang mabilisang pangangailangan sa labanan laban sa Russia sa ngayon, ngunit maaari itong magsilbing panimulang hakbang patungo sa mas malalim na kooperasyong militar sa pagitan ng dalawang bansa sa hinaharap. Ang Patriot System ang itinuring na pinakamahal na sistemang pangdepensa sa himpapawid na ibinigay ng Amerika at ng mga kaalyado nito sa Ukraine. Ang bawat kumpletong sistema ay nagkakalaga ng halos 1 bilyon at 100 milyong dolyar, kung saan ang mga missile pa lamang ay nagkakalaga na ng 690 milyong dolyar
isang napakalaking halaga na mahirap tapatan ng ibang bansa. Ang bawat kumpletong unit ng Patriot ay binubuo ng isang command vehicle, radar control station, generator, communication station at 6 hanggang 8 launcher. Ang pagiging komplikado ng sistemang ito ay nangangailangan ng masusing pagsasanay para sa mga sundalong Ukrainian upang matiyak na magagamit nila ito ng wasto at ligtas sa gitna ng matinding labanan laban sa mga puwersa ng Russia. Ang mga Patriot system sa Ukraine ay kasalukuyang nilagyan ng pinakamodernong PAC-3 MSE missiles na may kakayahang tumama ng mga eroplano sa layong 120 kilometro at mga ballistic missile sa layong 60 kilometro. Pinuri ng Ukraine ang pagiging epektibo nito sa pagharang sa mga advanced na missile ng Russia tulad ng hypersonic Kinzhal at ballistic Iskander-M sa labanan. Gayunpaman, nahaharap ngayon ang Ukraine sa matinding kakulangan ng mga bala para sa kanilang Patriot system habang patuloy ang walang humpay na pag-atake ng Russia sa kanilang mga lungsod. Dahil dito, sumulat kamakailan si Zelensky kay Trump upang hilingin ang agarang pagpapadala ng karagdagang supply ng mga missile upang maprotektahan ang kanilang mga mamamayan at mahahalagang infrastruktura sa bansa. Sa huli, ang desisyon ni Trump ay magiging napakapagpasya para sa kakayahan ng Ukraine na ipagtanggol ang kanilang himpapawid. Habang nagpapatuloy ang kawalan ng katiyakan, kailangan maghanap ng Kyiv ng iba pang paraan upang mapanatili ang kanilang depensa habang umaasa na magbabago ang isip ng Washington.